Good morning mga Lodi. Ngayon, pag-usapan natin ang Vention app. Marami akong nakitang hindi maganda dito sa project na ito. Isa-isahin natin sila. Hindi naman isa-isahin pero i-point out ko lang yung mga major problem na nakita ko dito. Okay? Una, yung team. Alanganin ako sa kanila. Karamihan sa team nila puro galing sa MLM or networking, multi-level marketing. Yung founder nila galing sa Big Bro Global Revolution Opportunity. Ano pa yun? Plus App International, Vion Onwards, Complete Sensation Perfume Philippines, Nutriwell International Corporation, Vitamins. So, yun yung founder nila, si Julius Santillan. Ngayon, pag-check ko yung development team nila, hindi ko alam kung totoong development team yung pinaglalagay nila dito sa kanilang website. Pag-check ko dun sa kanilang LinkedIn profile, wala nakalagay dun sa kanilang portfolio or dun sa kanilang work experience na nag-work sila or nagkaroon sila ng project patungkol dito sa Vention project. Okay? Pangalawa, yung structure ng kanilang ino-offer na package. Pang MLM na technique. Pag bumili ka ng gold package worth 10,400 pesos, una may matatanggap kang 10k na VNT token. Ngayon, ang gagawin sa 10k VNT token mo ay mapupunta sa staking. Okay, pag-usapan natin yan mamaya para maintindihan natin. At dun ka na mag-start makatanggap ng 35% monthly reward. Yan yung 350 VNT token mo from staking pool. Pero questionable to sa akin, itong staking na pinagsasabi nila. Nakalagay kasi sa website nila may staking sila. Pero mas magandang ipaliwanag ko ano ba yung staking. Para mas maintindihan natin, pag sinabing staking may tatlong klase. Una, yung staking, yun yung sinasabi nila sa Vention app, yung single staking. Pangalawa, yung yield farming. At yung pangatlo, liquidity mining. I-check natin kung ano ang pagkakaiba nila. Unahin natin ang yield farming. So, ang yield farming ay ilock mo yung token assets mo sa isang contract na liquidity pool. For example, sa PancakeSwap, pwede mong ilagay sa pool ang dalawang token. Kailangan mong pagsamahin muna bago mo ilagay sa liquidity pool. Katulad ng BNB tapos Cake. Pinagsama mo yan, ilagay mo sa liquidity pool, tapos magkaka-earn ka ng reward kasi nga, ginagamit yung token mo. Okay? Tandaan mo, once na pinagsama mo, inilagay mo sa liquidity pool, nakalock siya sa smart contract. Hindi mo siya magamit, pero yun ay available para sa mga users na gustong mangutang at manghiram ng assets. Gamitin nila yun sa mga margin tradings nila at dun ka kikita as a liquidity provider sa pagpapahiram ng yung assets. Tapos may reward ka matatanggap kasi pinahiram mo yung pera mo eh. For example, katulad yan ng ating traditional bank. Yung pera mo sa bangko, akala mo andun lang yun, hindi. Ipinapagamit yan, ipinapahiram, ipinapautang yan sa mga taong gustong mangutang. At pag ibalik na yung pera sa bangko, magkakaroon na siya ng interest. At yung interest na yun ay hindi mapupunta sa iyo kundi mapupunta sa bangko. Yun ang pagkakaiba pag nasa yield farming ka sa crypto. Yung interest, kumbaga, o yung reward mo ay mapupunta lahat sa'yo. Pag sa bangko, kukunin naman nila lahat. At meron siguro silang ibibigay sa'yo, pero ang liit lang, ilang percent lang ang nakukuha mo. Ganun ang yield farming. Ngayon, ano naman ang liquidity mining? Ito yung core or center ng DeFi projects. Same lang din sila ng yield farming. Pero ang pagkakaiba lang, yung assets mo sa liquidity mining ay para sa crypto trading. Yung una, ang yield farming assets ay para ipautang at ipahiram sa mga ibang users. Ang liquidity mining naman ay para magamit sa exchange trading. So, ganun mag-work yung liquidity mining para lang sa exchange trading or crypto trading. So, yun ang pagkakaiba ng dalawa, okay? Meron silang sari-sariling purpose bakit nakalagay sila sa isang pool para gamitin. Yun yung dalawang mining na kung saan pinagsasama ang token or pwede din naman single token basta yung token na yun ay gamit na gamit. So, ibig sabihin na iti-trade na siya sa iba-ibang exchange. Ngayon, pupunta tayo dito sa pangatlo. Ito yung staking na sinasabi ng Vention app. Single staking sila. So, ang staking ay i-pledge mo yung assets mo as a collateral para sa network. Ano ibig sabihin? I-garantiya mo yung assets mo para sa blockchain network na gumagamit ng POS or Proof of Stake. Ngayon, ang tanong dito, anong consensus ang ginagamit nila? Hindi ko pa nakita dun sa white paper nila na in-explain nila kung ano yung staking, paano yung staking mag-work sa kanila. Kasi itong single staking or itong staking ay para lamang sa mga network na gumagamit ng Proof of Stake katulad ng Cardano, Polkadot, Harmony at mga iba pang crypto projects. So, parang ganito mag-work. For example, sa Cardano, ilagay mo yung token mo sa isang validators pool para magamit yung token mo na mag-validate ng transaction inside the network. So, kailangan may sariling blockchain network.
So every block na successfully validated, makakakuha kayo ng reward. Parang sa Bitcoin. Pero ang pagkakaiba lang nila, ang ginagamit ng Bitcoin, Proof of Work or POW. Ang ginagamit nila mag-validate ng mga transactions ay yung mga computers. Malalakas sa computer, malalaki ang rig, mabibilis. So ngayon ang tanong, kung Proof of Stake ang ginagamit ng Vention app, saan makikita yung mga validators pool nila para ma-secure ang blockchain network ng Vention? Ang tanong, meron ba silang sariling blockchain network katulad ng Cardano, Harmony? Wala, kasi yung token ginawa lang saan? Sa BSC. So yun ang problema dito. Pwedeng may stake ang single token kung available na siya sa iba't ibang exchange. Ibig sabihin active siya, tradable siya. Or pwede mong ma-exchange ang isang single token na walang sariling network pero kailangan mo siyang i-pair sa mga active token. At available din siya sa mga exchanges. Kung sakali itong Vention token is active siya, na tradable siya sa mga iba't ibang exchange or major exchange, sabihin man lang natin, pwedeng BUSD at saka Vention token. Pwedeng Cake saka Vention token. Mga ganun na style ng staking. Pero dito sa kanilang ginawa na single staking lang or para ma-secure yung network, ang tanong dito, anong network ang sinisecure niya? Kasi ang Vention project ay wala siyang sariling blockchain. Kumbaga, ito ay isang token lang na ginawa sa BSC or BEP20. So walang validation na nangyayari dun sa kanilang sinasabing staking. So yun yung problema ngayon. Minsan kasi pag sabihing crypto na lang, basta pasok tayo. Marami pa akong nakita dito. Katulad ng tokenomics nila, sinabi nila na 20% ang mababurn, pero pag check mo yung BSC scan, 30% na ang na-burn. At hindi maganda yun. So mas malala pa to dito sa mga ibang multi-level marketing. Kasi sa multi-level marketing na iba, once na ibinigay mo yung pera mo, meron ka palit na product. Pero ito sa kanila, bibigyan ka ng token, VNT na token, na kung saan pabulusok pababa ng pababa. At pagdating ng araw, consider din as dead project. Bakit? Sino nang papasok? Na kung saan binibigyan nyo ng 3,500. Aside pa dun, meron ka pang makukuha dun sa ma-invite mo. Mag-pair pa sila. And then saan nila kukunin yung token na yun? Hindi naman unlimited yung token nila. At yung token nila ay 30% na na-burn. Okay, so guys, alangan itong project na to. Kung gusto mo pumasok, di bahala ka sa buhay mo. Basta sinasabi ko sa'yo, pag-isipan mo mabuting, pumunta ka na lang sa CoinGecko, CoinMarketCap, i-check mo yung top 20, kahit top 50 ng mga projects na kung saan bumaba na ngayon. Doon mo ilagay yung 10K mo. Kahit dito sa top 10, Cardano, Bitcoin, Ethereum, sobrang baba ngayon. Okay, XRP, ayan. Masabi ko lang, layuan nyo itong project na to. So hanggang dito lang mga Lodi. Okay, paalala ko lang sa mga gustong mag-invest dito sa Vention app, pag-isipan nyo muna kasi hindi ko alam kung paano nila ginagawa yung staking na pinagsasabi nila. Maraming salamat sa panonood mga Lodi. Ako si Trogi. At kung nagustuhan mo itong video na ito, pakishare naman at pakitapon yung like dyan. At kung gusto mo yung mga ganitong video, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat and see you on my next video. Bye!